Di ba sinabi ko na sa inyo, may kamay si Brad Eli doon? Miniting ni Brad Eli ang mga ministro sa bawat dibisyon. At ang bilin niya, talagang gawin ng lahat ng paraan para yung pamangkin niya ang lumabas doon po sa magiging resulta ng eleksyon. Hello! Alam ko po dahil nagmi-meeting nandun din ako kasi yun ngang kaagaw niya sa pwesto, yung isa ring ipinanganak sa iglesia. At that time po ay nagkaroon na nga ng problema. Mayroon pong nangyaring pag-abuso sa kapangyarihan, may mga pinagsamantalahang mga manggagawa. Dahil po doon yun ay tinanggal inalis sa pagiging ministro. Kaya talagang wala nang kalaban. Kumbaga sa karera, na-disqualified na po yung isa, kaya technically itong pamangkin ni Brad Eli na ang nasolo na po niya yung yung pwesto. At kung meron man pong dinaos pang eleksyon, ano na po yun? Alam na talaga yung magiging resulta dahil may bilin si Brad Eli sa lahat ng mga ministro na talagang ito ang suportahan yung kanyang pamangkin. Dadating na punto kung saan halimbawa malalagay ka doon sa punto ng pamimili. Kasi ako naman ay sabi ko nga, may mga napagdaanan ako sa buhay ko na talagang I have to make a big choice. Na pinagpapasalamat ko sa Diyos na tinutulungan tayo sa mga pagkakataong kagaya nun. Diba? Imagine ninyo, doon sa gitna ng one step ka para makuha mo yung gusto mong mangyari sa karir mo. Kasi by profession po sa paghahanap buhay, talagang ako naman po ay broadcast journalist na sa awa ng Diyos napunta sa iba't ibang mga major stations. Nag-umpisa sa radyo hanggang nakapagpatuloy sa telebisyon. Punta tayo ng Channel 4, kinuha tayo ng Channel 2, napunta tayo sa Channel 7. And nung nasa Channel 7 naman tayo, alam nyo naman nandun na mga broadcast journalist na kasama natin dati doon, sa mga newscasters, sa mga lalaki na talagang kumbaga masasabi mo na senior broadcast journalist doon, na mga anchors. Ang dinatnan ko doon, si Mike Enriquez at si Arnold Clavio. Sila po yung mga major at senior broadcaster doon o mga anchor sa news. That time, kumbaga parang kasi noon ay na tayo sa may front page pa noon bago yung naging 24 oras at pagkatapos ay yung saksi sa gabi at nandoon naman tayo sa programa sa umaga sa unang hirit pati sa unang balita. That time para dun sa mga kumbaga parang lang po hindi sa kung ano pa man ang inire-relate ko sa inyo mga kapatid, nandun ka sa punto ng iilang hakbang ka na lang din. And I was even told na eto na yung sa'yo. Eto na yung kinausap na nga ako ni Mike Enriquez, kaming dalawa because of doon sa radio. And that time, sinabi niya na din sa akin noon dahil nasa saksi pa siya noon that he will be leaving saksi and will be transferring doon sa earlier newscast. And all, parang nandun ka sa pag-abot sa peak ng karir mo. Dahil kaya ako lumipat din noon from ABS-CBN. Nung dumating ako ng 35, sabi ko sa kanila, career-wise, eto yung aking career move. So, and then I made that decision. Kasi ako naman po, tinitignan ko talaga, sabi ko, dadating at dadating ang araw ay kailangan kong pumili. Alam ko yun pinaghahandaan ko yun. Salamat sa Diyos, dumating yung araw na yun na
sa tulong at awa naman ng Panginoon, parang sa akin may kagalakan na aking natanggap yung kapalaran ko na yon at masabi ko na dun sa punto na eto, sige, kung wag ka nang magsasalita sa inyo sa congregation. Parang we will keep you ganito. Huwag ka na pagpupunta doon sa inyong mga expositions at huwag ka na magsasalita sa inyong congregation. Ako hindi ko sinasabi to, no? Pero they can deny. Parang i-deny ng kung sino yung nagsabi sa akin. Hindi ko na rin sasabihin kung sino among the executives ang naging sugo. Kasi prior to that, kausap ko yung presidente at yung kanilang vice-presidente before I was turned over doon sa mga kumausap sa akin. Sabi ko, okay lang po ako. Tapos hanggang inoferan ako to work behind the camera, to be a creative director, ganito, ganon. Lahat, no? Sabi ko, hindi po okay lang ako. Pero sasabihin sa akin na hindi na ako magsasalita sa kongregasyon, hindi na ako pupunta doon sa mga Bible expositions. That time kasi noon, meron tayo talagang ginagawa sa iba-ibang mga lugar. Doon nga ako inimbentohan ng mga kalaban. Sabi ko, it is just the same as asking your priest not to do their homily. Kaya sabi ko, okay lang po ako. And I would rather lose my job, my career, rather than lose my God and my faith. Sabi ni Danny, pakiulit nga, kuya. Kasi sinabihan siya na, Brad Danny, wala ka bang tutol dito sa mga pinag-uusapan natin dito at ang mga fans mo? Noong magsabi yung Danny na, pakiulit kuya, medyo nagka-problema dito sa akin. Biglang nabingi. Hindi niya maitago yung kanyang nararamdaman. Nakikita ang tuloy ng kahinaan. Para i-acknowledge mo na may fans nga itong si Danny, lalong makakahatak yan. Lalong dadami yung yung mga fans niyan. At pag may mga may mga sumunod pang ibang mga ministro, talagang yung sinabi noong Karuben, magkakatotoo yun, mangyayari yun. Kung sa panahon ng kapatid na Perez, nung mamatay siya, nagkatatlong bahagi ang iglesia. Pagka ito na ikang pamangking ko, ang mamumuna, pag wala na si Brad Eli, magkakatatlong daang bahagi yan. Gayon. Yung kanyang palusot na gustong mangyari, na pagka daw nasa yun ay espiritu ng katotohanan, yung leader at yung mga miyembro may espiritu ng katotohanan, hindi na daw dapat pang subukin yung leader, yung lagay ng Diyos. Ganon ang mga termino lagay ng Diyos. Akala mo bang siya personal na inilagay ng Diyos sa kanyang posisyon ngayon? Lagay ng Diyos? Yun namang halal, yung lukluk sa kanya bilang pangalawa, yung sinasabing eleksyon. Di ba sinabi ko na sa inyo, may kamay si Brad Eli doon? Miniting ni Brad Eli ang mga ministro sa bawat dibisyon. At ang bilin niya, talagang gawin ng lahat ng paraan para yung pamangkin niya ang lumabas doon po sa magiging resulta ng eleksyon. Hello! Alam ko po dahil nagmi-meeting nandun din ako kasi yun ngang kaagaw niya sa pwesto yung isa ring ipinanganak sa iglesia. At that time po ay nagkaroon na nga ng problema. Mayroon pong nangyaring pag-abuso sa kapangyarihan, may mga pinagsamantalahang mga manggagawa. Dahil po doon yun ay tinanggal, inalis sa pagiging ministro.
O kaya talagang wala nang kalaban. Kumbaga sa karera, na disqualified na po yung isa, kaya technically itong pamangkin ni Brad Eli na ang nasolo na po niya yung yung pwesto. At kung meron man pong dinaos pang eleksyon, ano na po yun? Alam na talaga yung magiging resulta dahil may bilin si Brad Eli sa lahat ng mga ministro na talagang ito ang suportahan yung kanyang pamangkin. O ngayon, ang nangyari lang, noong yan nga po ay siya na ang lumabas na pangalawa, may mga nagsuggest kay Brad Eli na hasain nyo na po Brad Eli habang buhay pa kayo. Isama nyo na po sa broadcast siya, sa radyo, telebisyon. Kung nagalit agad si Brad Eli nung panahon na yun. Inaway yung mga nag-suggest. Sabi ni Brad Eli, buhay pa ako. Gusto niyo na akong palitan. Sabi ni Brad Eli, hindi pwede isama ko siya sa broadcast dahil may kontrata pa yan sa radyo, sa telebisyon. At lahat naman ng sweldo niya, binibigay sa akin. Ganun po yung kung papaano naman na binild up ni Brad Eli yung pamangkin niya. Buong sweldo binibigay sa akin. Kaya hindi ko naman talaga siya maobligan na sumama rito sa aking broadcast sa radyo, telebisyon. Unang-unang may kontrata yan. Madidimanda yan pagka sisira sa kontrata. At yun namang kinikita niyang sweldo sa radyo, telebisyon, buong-buo na ibinibigay sa akin. Kaya po noong mga panahon na yon, na-establish, natanim sa isipan ng mga miyembrong nauto na buong sweldo ng pamangkin binibigay kay Brad Eli para daw pangdagdag sa kakulangan ng abuloy. Para daw yung mga kakulangan ng abuloy na ibinibigay ng mga kapatid dahil buong sweldo ibinibigay, yun, malaki yung nagagawa noong pagbibigay ng buong sweldo. Kaya nitong bandang huli, nakikita po na itong pamangkin ay meron ng mga magagarang sasakyan. Ito naman ang pagtatanggol ni Brad Eli. Mga kapatid, inaani lang ika ng pamangkin ko yung kanyang mga itinanim noong araw. Ganyan po Oo nga dyan ako alam na alam ko kung paano idinidepensa ni Brad Eli yung pamangkin niya. Kasi nakikitang mula doon sa sasakyan niyang Wrangler Jeep na bokborokbok, yung mga sasakyan nito po ay talaga namang mga naging mamahaling mga sasakyan na. Tapos yung mga ginagamit po niyang mga gadgets, cellphones, laptop. Nakita niyo naman kung ano po yung mga tatak noong mga gamit niya. Si Brad Eli sumasagot po, sumasalag. Mga kapatid, kung ano man ang nakikita niyo ngayon sa pamangkin ko na yan, natural lang naman yun na anihin niya yung mga ginawa niyang paghahasik noong mga nakaraang panahon. Kaya ng panahon na yan, gising na diwa ko sabi ko. Sige lang, pagka ikaw nagpatuloy sa ginagawa mo na yan, at mapatunayan ko talaga na ang turo mo ay mali-mali na at kontra-kontra na, lalayasan kita. Yan po yung nasa kalooban ko ng panahon na yun. At yun nga, dumating po talaga yung panahon, nakita ko talaga na ang turo nagbabago-bago. Yan lang unang Juan na yan, 4:1. Sinusubok-subukan na ni Brad Eli baliin din Sabi ni Brad Eli, mga kapatid, ba't kayo nagpabautismo? Dapat yung pagsusuri, natatapos yan. Ang katapusan ng pagsusuri, pagka ikaw nasa katotohanan na. Yan ang sabi ni Brad Eli.
Dapat natapos na pagsusuri ninyo. Narito na kayo sa totoo eh. Tapos na ang pagsusuri. Nagpabautismo kayo. Dapat tapos na pagsusuri nyo. Yung unang Juan 4:1, sinasabi ni Brad Eli, natatapos yan pagka ikaw ay nabautismuhan na at ikaw ay nasa katotohanan na. O ngayon, totoo po ba yun? Yung sinasabi na yun ni Brad Eli na dapat natapos na pagsusuri ninyo mga kapatid. Nagpabautismo na kayo dito eh. Bakit hanggang ngayon nagsusuri pa rin kayo? Tapos na dapat ng pagsusuri nyo. Tingnan po natin kung totoo po yung gano'n na dapat natapos na yung pagsusuri pagka ikaw ay nasa loob na ng iglesia. Di ba itong si Apostol Juan nga mismo, 4:1 ng unang Juan, ang sulat na yan intended para sa mga nasa loob ng iglesia. Tama po ba? Kahit nasa loob ka na ng iglesia, dapat gawin mo pa rin yung susubukin mo yung mga nagsasabing sila'y sa Diyos. Bakit? Kasi po, mga magulang at mga kaibigan, mismo sa loob ng iglesia, nandoon po yung mga mga bulaan, yung mga huwad, nasa loob mismo ng iglesia. Basahin natin. Dito po sa isang talata ng 2 Pedro 2:1, tingnan niyo po ang sabi ng Apostol Pedro. Ngunit, may nagsilitaw din naman sa bayan na mga bulaang propeta, kung papaanong sa bayang Israel lumitaw ang mga bulaang propeta. Ano sabi ng Apostol Pedro? Nagaya naman sa inyo, sa mga Kristiyano, magkakaroon ng mga bulaang guro. Hello? Nakikinig po ba ang ating mga kasama? Sa iglesia po, sa loob ng iglesia, sinabihan ng mga Kristiyano, gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na magpapasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga hidwang pananampalataya. Kaya, papaano po yung sinasabi na dapat tapos na ang pagsusuri? Tapos na yung susubukin mo pa yung leader mo, yung mga mangangaral, nasa loob ka na ng iglesia. Sinasabi ng Apostol Pedro, sa iglesia, mayroong mga bulaang guro. At hindi lamang po mga bulaang guro, mayroon ding mga bulaang apostol. Nakita yan ng Apostol Pablo. Basa, 2 Korinto sa Kapitulo 11. At ang mga talata po ay 13. Patuloy. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. At hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran, na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Paano pong sinasabi nila na dapat hindi mo na susubukin, natapos na dapat yung pagsusuri? Nakita nga ng Apostol Pedro, nakita rin ng Apostol Pablo sa loob mismo ng iglesia. Mayroong mga bulaang guro, may mga bulaang apostol. Amen. Amen po ba? Ngayon, si Apostol Pablo po ba? Pumayag ba siya na siya po ay suriin? Siya po ay subukin ng mga miyembro? Interesado po ba ang ating mga kasama? Si Apostol Pablo po ba binigyan niya ang mga miyembro na siya po ay subukin para mapatunayan ng mga miyembro na talagang totoo nga ang pangangaral ng Apostol Pablo? Basahin ko po sa isang talata ng Gawa sa Kapitulo 17. At ang talata po ay 11 hanggang 12. Tingnan niyo po, sundan niyo po ang pagbabasa ko. Ngayon, lalong naging mararangal ang mga ito kaysa mga taga-Tesalonika. Ang tinutukoy po rito
sa talata, yung mga taga-Berea. Nangaral po ang Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Berea. Ano po ang sabi? Ngayon, lalong naging mararangal ang mga ito kaysa mga taga-Tesalonika, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap. Yan ang ginawa ng mga taga-Berea. Nang sila pangaralan ng Apostol Pablo, tinanggap nila ang salita ng Diyos ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. 12. Kaya nga marami sa kanila ang mga nagsisampalataya, gayon din sa mga babaeng Griega na may mga kalagayang mahal at sa mga lalaki ay hindi kakaunti. Sa magandang balita Biblia, basahin po natin. Tingnan niyo po ang pangangaral na ginawa ng Apostol Pablo sa mga Berea. Sa magandang balita Biblia, 17 ng Gawa, talatang 11 hanggang 12. Tingnan niyo po si Apostol Pablo. Mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa mga Hudyong taga Tesalonika. Willing-willing silang nakikinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. Paano po napatunayan ng mga taga-Berea na ang mga sinasabi ng Apostol Pablo, yung mga pinapaliwanag ni Apostol Pablo ay totoo? Ano po ang ginawa ng mga taga-Berea? Ang sabi po dyan willing-willing silang nakikinig sa mga paliwanag ni Pablo. At sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. Paano po napatunayan ng mga taga-Berea na totoo nga ang mga sinasabi ng Apostol Pablo, yung kanyang mga pagpapaliwanag? Hindi po ba ang ginawa nila sinaliksik nila ang mga kasulatan? Sinubok nila ang Apostol Pablo kung ang mga sinasabi ng Apostol Pablo nakasulat. Amen! Ano ang resulta? Sa 12. Sabi po sa talatang 12 ng magandang balita Biblia, sumampalataya ang maraming Hudyo ron, gayon din ng mga Griego, pawang mga lalaki at mga babaeng kilala sa lipunan. O kaya itong inyong bagong leader, halata pong yan ay halatang yan po ay umiiwas na lang. Yan po ay binabakuran niya yung kanyang sarili. Para ang mga miyembro hindi na makalapit sa kanya, hindi na siya ma-question, hindi na siya masilip. Kaya eto, yung unang Juan, binibigyan po niya ng sariling paliwanag na ang makikinabang siya. Hello! Ang magbe-benefit, yung inyong bagong leader, pagka kayo napauto, pagka kayo napaniwala niya na exempted na siya dyan. Subukin sila, hindi kami. Ganyan ba? Ganyan ba yung inyong bagong leader ngayon? Maghahanap ng talata sa Biblia para gawin niyang kuta. Diyan siya maggukubli. Diyan siya magtatago. Hindi naman po pwede yun. Tingnan niyo po ang Apostol Pablo yung kanyang mga paliwanag na sinabi sa mga taga-Berea. Paano napatunayan ng mga taga-Berea na totoo nga ang mga sinasabi, mga paliwanag ng Apostol Pablo? Sinaliksik nila araw-araw ang kasulatan. Yung mga sinabi ni Pablo, hinanap nila sa Biblia. Nagkakaintindihan po ba? Anong katunayan? Na talagang si Apostol Pablo willing siya na siya po ay itest yung kanyang mga pangangaral subukin
noong mga miyembro. O basahin natin ng Galacia 1:8 hanggang 9. Pakiredy rin natin yung salin ng magandang balita, Biblia. Ha? Tatapwat, kahimat kami. Hello. Maiipit dito yung bagong leader. Kasi doon kay Apostol Juan, unang Juan 4:1, doon siya lumulusot eh. Subukin ninyo sila. Hindi sinabing subukin ninyo kami. Huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ng mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Kapatid na Rodel, paano natin yan Opo. ginagamit? Ang natatandaan ko po, kuya, madalas sa expo, ginagamit ko rin po yan sa mga introduction para ipakita sa mga tao na ang pagsisiyasat sa mga mangangaral sa ating panahon sa pamamagitan ng espiritong kanilang daladala, at yun ay nakikita doon sa kanilang mga turo na itinuturo. Kaya nandito kami ngayon, eto si kapatid na Eli, mangangaral sa inyo, subukin nyo. Subukin nyo yung daladala niyang espiritu. Kasi sabi ni Kristo, ang aking salita na sinasalita sa inyo, pawang espiritu. So makikita yung mangangaral kung anong espiritong meron siya, kung kay Kristo, dun sa kanyang salitang sinasabi. Pero pagka ang mangangaral lang itinuturo, hindi salita ni Kristo, hindi espiritu ng Diyos ang nandun. Kasi maraming bulaang propeta na lumitaw sa sanglibutan. Pero kung may bulaan, merong hindi bulaan, merong sa Diyos. Susubukin mo lang. Ayan, Yun Brother po, Rodel. kuya. Sino sinakausap dyan? Mga minamahal, mga kapatid po, kuya. Iba, no? O Opo. ngayon, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung kami sa Diyos. Po. Oo nga. Oo nga po. Ganun ba, kapatid na Rodel, ang nakalagay? Hindi po. Kung sila'y sa Diyos. Pag may nagpapasok ng kung anong espiritu, teka muna, bago kayo tumanggap ng kung anumang espiritu, bago nyo tanggapin yan, subukin nyo. Mamaya, pinapasok niya ni hidwang pananampalataya. Bakit? Kasi may magpapasok, sinabi na nga may warning eh. May magpapasok ng mga hidwang pananampalataya. Kundi inyong subukin ng mga espiritu kung sila. Hindi kami kasali doon. Kung sila sa Diyos. Dapat maintindihan hindi kami. Kasama pa ba sila doon, Brother Rodel? Hindi na nga po, kuya. Hindi na. Paano naman ito? Galacia 1:8. Sabi ng Apostol Pablo, tatapot kahimat kami! Hello! Kaya hindi ho talaga lilitaw yan eh. Hindi ho yan susubok na yan eh makipagsagutan man lang sa akin eh. Tiyuhin nga niya umatras eh. 10 taon kong hinintay na kami magsagutan eh. Hindi po sumagot eh. Hanggang sa nakamatayan na lang. Naghahanap pa ng salitang kami. Ito yung kay Apostol Pablo. Tatapot kahimat kami. Isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. 9. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay matakwil. Paano ngayon yan? Dito si Apostol Pablo, binabanggit niya kami sa magandang balita Biblia. Basahin natin. Subalit, parusahan nawa ng Diyos ang sinuman, maging kami o isang anghel man na mula sa langit, na mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral na namin sa inyo. 9. Sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon
Parusahan nawa ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo. O papaano po malalaman ng mga taga-Galasya kung ang ipinapangaral na magandang balita ay iba sa naipangaral na sa kanila? Paano po nila mapapatunayan yon? Hindi ba sa pamamagitan ng pagsubok? Papakinggan nila para masubok nila kung yun bang ipinapangaral na magandang balita, yun din yung naipangaral na sa kanila. Tama po ba? Kaya si Apostol Pablo, ang kanyang dare, ang kanyang paghahamon dito po sa mga Kristiyano sa Galacia, kahimat kami. Pinapakita ng Apostol Pablo, halimbawa ganito, pinangaralan niya ang mga taga-Galasya ng magandang balita. Ipinangaral niya ang magandang balita sa mga taga-Galasya. Tapos umalis siya. Nawala siya ng ilang panahon. Halimbawa, 1 taon siyang hindi nakita ng mga taga-Galasya. Bumalik ang Apostol Pablo sa mga taga-Galasya at ipinangaral niya yung ebanghelyo. Yung ipinapangaral niyang ebanghelyo, pagbalik niya after 1 year, iba na kaysa sa naipangaral niya nung una. Sabi ng Apostol Pablo, kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Hello! Yung ating mga kasama po rito, naintindihan niyo po ba? Si Apostol Pablo, welcome. Open siya doon sa subukin, suriin yung kanyang mga ipinapangaral. Nagkakaintindihan po. Ba't ang inyong bagong leader umiiwas na? Ba't ang inyong bagong leader, sabi niya, ipagpapatuloy niya, mananatili siya doon sa mga natutunan niya kay Brad Eli. Si Brad Eli, matagal na panahon binabasa ang unang Juan 4:1. Sinasama ni Brad Eli yung sarili niya dyan Sabi niya sa mga kapatid ng mga 1990s, sige, pakinggan ninyo lahat ng mga ngaral. Pakinggan ninyo si Kibuloy. Pakinggan ninyo si Periol. Pakinggan ninyo si Villanueva. Pakinggan ninyo si Bilarde. Pakinggan ninyo si Kibuloy. Pakinggan ninyo si Manalo. Pero wag ninyong kakalimutan, pakinggan nyo rin ako. Hello! Sama nyo akong pakinggan. Sama nyo akong suriin, subukin. Hello! Tama po ba? Mga 1990s, ganyan po si Brad Eli noon. Siya po'y confident, siya po'y tiwala. Pakinggan nyo silang lahat. Si Almeida, sama nyo. Pero wag nyo makalimutan, sama nyo rin ako. Pakinggan nyo rin ako at isama nyo ako sa mga susuriin, sa mga susubukin ninyo. Kasi pag di nyo ko sinama, hindi nyo malalaman ng katotohanan. Yan ang sabi ni Brad Eli. Ngayon, ito yung pamangkin, wag na siyang isasama ron. Hindi pa ba kayo nakakahalata? Hindi nyo pa ba napapansin? Dapat mapasin nyo na yan na itong inyong bagong leader hahanap ng talata sa Biblia na papabor sa kanya. Bibigyan niya na sariling pakahulugan, sariling paliwanag para pabor sa kanya. Gumagawa po siya ng ng mga kuta. Doon siya magkukubli, doon siya magtatago. Hindi naman siya makakalusot. Hindi siya makakalusot. Inaangkin niya, nasa kanya espiritu ng katotohanan. Di patunayan niya yung Moses, King of Egypt. Katotohanan yun. Patunayan niya yung Jeremias 30:21 natupad sa kanya at pati sa tiyuhin niya. Ang kanilang prinsipe ay magiging isa sa kanila
at ang kanilang puno magmumula sa gitna nila. O patunayan ng inyong bagong leader, yung Jeremias 30:21, ang katuparan, sila nung tiyuhin niya. Si Brother Eli sa siya. Yan po yung mga iniiwasan niya ngayon kung ako iniiwasan niya, na siya kami magkaharap, pati kayo iniwasan yung mga miyembro Pero humihingi sa inyo ng abuloy. Walang puknat, walang tigil ang kanyang paghingi ng abuloy, ng koleksyon. Yung kanyang mga proyekto sa inyo rin hinihingi. Mag-e-eleksyon next year. Malay nyo ba kung yan talagang may planong kumandidato? Ginawa na po niya yan dati. Yan tumakbo bilang party list representative noong 2007. Nandiyan naman po mga litrato, mga larawan nung siya nakataas ang kamay at nangangampanya. Hindi nyo ba natutunugan? Malapit na ang eleksyon next year. O baka kayo mabulaga, yung palang inyong mga proyekto na yan, na mga libreng sakay, free online stores, yung mga pantry na yan, ano pala yan? Siya pala maaga nang nangangampanya para sa kanyang kandidatura. Ginagamit lang po kayo. Manggagamit lang ang inyong bagong leader. Ginagamit ang resources ninyo para sa kanyang pansariling interes. Bakit? Kung manalo nga. Kung makakuha nga ng pwesto, halimbawa congressman, hindi ba may pork barrel? Yan ang sinasabi natin, yung mga miyembro, mag-isip-isip. Itong mga binasa natin, mga talata sa Biblia, si Brother Willie ba nagbibigay ng sariling pakahulugan? Nagbibigay ba ako ng sariling paliwanag? Binabasa ko lang. Ano po yung binasa natin? Si Apostol Pablo, apostol sa mga hentil. Kasi yung pagiging apostol ni Juan, iba kay Apostol Pablo. Si Apostol Juan, ang kanyang pagka-apostol sa mga kalahi niya na mga Hudyo, mga Israelita. Tama po ba? Kaya wala nang question kay Apostol Juan sa kanyang authority bilang apostol. Kasi sa mga kalahi niya siya sinugo si Apostol Juan. Ngayon, si Apostol Pablo, bagamat lahing Hudyo rin siya, yung pagkakasugo sa kanya sa mga hentil. Hello! Kaya si Apostol Pablo, yung kanyang pagiging apostol, yan kine-question ng mga hentil. Kaya nga, yung sulat ng Apostol Pablo, di ba? Si Pablo na tinawag na maging apostol, lagi niyang ipinapakilala yung kanyang authority bilang apostol ni Jesus Christ. Bakit? Sa mga hentil siya sinugo ni Jesus Christ. Ang pagka-apostol ni Pablo sa mga hentil. Ano ba yung mga hentil? Sila po yung mga hiwalay sa Diyos, mga hindi sumasampalataya sa Diyos, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Hello! Efeso 2:11-12. Nagkakaintindihan po ba? Kaya yung inyong bagong leader, kala niya makakalusot siya, ginamit si Apostol Juan. Hindi naman po pwedeng siya po pumantay kay Apostol Juan, makiangkas siya. Kasi si Apostol Juan, personal na tinawag ni Jesus Christ. Pinili ng Panginoong Hesukristo. Sinugong mangaral at yung pangangaral may kapangyarihan para magpagaling ng mga may sakit. Amen!